Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Linang Sarar Makasalong from Group 4 and I was the first reporter with the topic the Treaty of Aqaba or ang kasunduan ng Aqaba. So in Yatrib, there were two main tribes, the Aus and the Khazraj. Both were very powerful. They were always at war with one another. And both worship idols. So itong kasunduan ng Aqaba sa Yatrib, mayroong dalawang pangunahing tribo which is the Aus and the Khazraj na kung saan sila ay kapwa napakalakas. They were always at war, so palagi silang nakikipagdigma sa isa't isa at kapwa sumasamba sa mga diyos-diyosan. So ang halimbawa ng mga diyos-diyosan is sumasamba sa mga ribulto, sa the sun, Shams, wal Qamar, Al-Baqar, wa ghayru dhalik. Marami silang sinasamba na mga diyos-diyosan na hindi tulad sa atin na only Allah subhanahu wa ta'ala ang ating sinasamba or monotheism or tawhid. So also in Yatrib were many Jews who, unlike the Arab at the time, knew that there was only one God and worship Him. So sa Yatrib din ay maraming mga Hudyo na hindi tulad ng Arabo noong panahong iyon. Na alam na mayroon lamang isang Diyos at sumasamba sa Kanya. So mayroon ding mga doon, mga Yahudo. Mga Yahudo, sila yung mga kalaban ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam ng walang puso, which is sumisimba din sila sa mga Diyos-Diyosan. So hindi tulad ng mga Arabo na sumasamba lamang sa isang Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. So they had told the Arabs many times that the Prophet will be carrying to them. The time came for the pilgrimage to the Kaaba, and several people from Yatrib were going, among them the 6 men from the tribe of Khazraj. So ilang beses na silang sinabi ng mga Arabo na isang propeta ang darating sa kanila, which is ang ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang oras para sa paglalakbay or pilgrimage, ito yung Hajj sa Kaaba, at ilang mga tao mula sa Yatrib ang pupunta, kabilang sa kanila ang 6 na lalaki mula sa tribo ni Khazraj. So they heard from about the Prophet Muhammad preaching and taught them must be the prophet the Jews had told them about. So they decided to go to speak to him during this stay there. They Makkah. They had the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at a spot known as Al-Aqaba, near in the Makkah. So yun nga, narinig nila ang tungkol sa pangangaral ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naisip nila na iyon ay ang propeta na sinasabi sa kanila ng mga Hudyo. Kaya decide to go na pumunta para makipag-usap sa kanya sa kanilang pananatili sa Makkah. So our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invite them to sit with him. He explained to them what Islam meant and recite to them from the Quran. When they heard the Quran recited, it touched their heart so deeply. And they become Muslims and then leaving Makkah, returned the following year from they promised that they returned the following year when they reach the Yatrib, carrying in Islam their hearts, inshallah. So pinaliwanag niya sa kanila ang kahulugan ng Islam. What is Islam? Ano ang all about Islam? What is din? So inanyahan natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umupo kasama niya, at ayun na nga, pinaliwanag niya ang tungkol sa ang kahulugan ng Islam. At nagbigkas siya ng some verse in the Holy Quran na nang marinig nila ang pagbigkas ng Quran ay naantig ang kanilang mga puso ng labis. So, yun yung naging dahilan ng pag-convert nila sa Islam.
naging Muslim sila at sa pag-alis sa Makkah ay nangako silang babalik sa sunod na taon, inshallah. Nang marating nila ang Yathrib, dala-dala ang Islam at sa kanilang mga puso. So yun yung naging way na nagbalik Islam yung mga taga-Yathrib, na yan, nag-Hajj sila, nag-Islam, and then sa family also nila is yun, gusto din nila iparating sa pamilya nila na ganito ang Islam, so magpa-convert din kayo. So they told the relatives and friends that what they had heard from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and many more people become Muslim. So yun na nga, pagdating nila sa bahay nila, so sinabi lang sa kanilang pamilya and friends, mga kaibigan, na ang kanilang narinig mula sa ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun naging way na maraming nagbalik Islam. So a year passed, in the pilgrimage season come around again, 12 important men from Yathrib went to Makkah to meet the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and promised to faithfully to serve him and Islam. So lumipas ang taon at muling dumating ang panahon ng paglalakbay or Hajj. 12 mahalagang lalaki mula sa Yathrib ang pumunta sa Makkah upang salubungin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they promised to protect him. So nangako silang magiging matapat na paglingkuran ating propeta at ang Islam. So serve the Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in return, so bilang kapalit ang ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and promised faithful sent one of his friends, Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. So si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta, is badala siya ng isa sa kanyang mga kaibigan na si Mus'ab ibn Umair na para ipaturo sa kanya ang Quran. So ito pa lang si Mus'ab is knowledgeable siya about Quran and instruct them in their new religion. So ituro din ang kanilang bagong religion. So another year passed. Still more Muslims came from Yathrib to Makkah for the pilgrimage. So maraming mga Muslims ang galing sa Yathrib to papuntang Makkah para sa pagsasagawa ng pilgrimage or Hajj. Ito yung panglimang haligi ng Islam. On this occasion, a secret meeting with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was arranged to be held at night, 73 men and 1 woman. So sa pagkakataon ito, itiling na pagpupulong ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinasaayos sa kaganapan sa gabi. So dumating ang 73 lalaki at isang babae mula sa Yathrib. So at dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang tiyuhin. Yeah, so ang kanyang tiyuhin is si Al-Abbas. During his meeting, the men from Yathrib offered to protect and defend the Prophet PBO and his followers. If the world came to live in Yathrib, their promise of protections come to be known as the Treaty of Aqaba. So sa pagpupulong ngayon, ang mga kalakihan sa tribe ay nag-alok. So they promised that protektahan ang ating Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga tagasunod or mga followers. Kung sila ay pupunta upang manirahan sa Yathrib, ang pangakong ito ay protection ay nakilala bilang the Treaty of Aqaba. So yun yung naging dahilan ng the title of this topic is the Treaty of Aqaba, para sa promise ng mga nagbalik Islam na proteksyonan ang ating propeta laban sa mga nais manakit sa kanya. So alhamdulillah, kasi ito yung naging way para mas maparami ang nagbabalik Islam na mga Hudyo or mga Aus or Khazraj. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in the verse of Suratul Zumar, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin.
And one who is heard Allah, so Allah has opened to Islam so that he has received enlightenment from Allah. No better than one hard-heart whose students' hearts are hungry against celebrating the praises of Allah. They are manifestly wandering and error. Masalah. So pag niyakap natin ang Islam, magkakaroon ng enlightenment from Allah subhanahu wa ta'ala. An-nur from Allah subhanahu wa ta'ala pag niyakap natin ang Islam. Mashallah. So, maraming relihiyon sa buong mundo. So, ang Islam is pangalawas pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. And ito lang ang accepted to all religion in the world. Kaya, swerte tayo because Allah subhanahu wa ta'ala bless us to be a born Muslim. Wa ilahuna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.